Papi ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag Lacto Papi kitang tanan. Mag Lacto Papi. Lacto Papi, ilindon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilindon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, apel nga magkaan nindot. Okay, di ba? O kini matalimod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mamay na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilindong para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kakapi. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio og sa Tibuok Kapupudaang Pilipinhon, 2 minutos pasado alas 8 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga igala, maayong buntag, kumusta? Welcome sa Tulumanon Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Pabati ninyo pinagi og makita, pinagi sa Facebook live stream. Kaya madungog makita sa atong YouTube channel. Madungog ta pinagi sa atong carrying station, ang South Radio, ang 102.9 Karkar Cebu. Tuaron dito ang atong kauban nga si Ray Quijano Alquizar. Na diri sa studio, ang kauban nato si Kinon Sinisa. Sa nandan mo atong technical partner. Adlaw na nga Miyerkules, tunga na sa simana. Pizza 3 na sab sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa nandan, kauban ninyo kining inyong alagad, inyo higala sa kahanginan, June Carillo. Maghisgot daghang mga balita ron. Sadly, dili maayo ang mga balita nga akong napili. Kanang mga dili maayong balita, mao ginay kasagarang mabalita, no? Unang dili maayong balita. Pizza 8 na ang klase
sa schedule sa DepEd alang sa school year 2026-2027. Niya sa palima na lang kaadlaw kayo niya na sa Lunes magsugod ng klase. Alang nining maong nga school year. Apan gikataho sa Department of Education nga hangtod karon unom na lang kabuan wa pagihapoy natukod bisag usa ka classroom nga bag-o. Makapasubo gini mga higala tungod kay nasayod ta nga ang atong konstitusyon nagbuot nga sa tibuok nga budget kanang National Expenditure Program atong matag tuig nga budget sa tibuok nasod ang kinadak-agahin ni ana maong edukasyon. Education yun mo ay mo take precedence. Mo ay makakuha sa lion share, so to speak. Kinadak ang pahat sa budget ang edukasyon. Kini tungod kay nag-investa sa atong kabatanunan nga unta maedukar. Apan nasayod ta nga daghan na kaayo, for example din sa Central Visayas region, duha naman lang ni ka probinsya ang Central Visayas at tulo naman lang ni ka probinsya. Bohol, Siquijor ug Sugbo. Kay upat unta ni nahimuwag naman ang Negros Oriental. Gitipo naman ang Negros Oriental sa Negros Occidental to become another region. Kaning Negros Island Region or NIR. Tulo na lang. Unya mga higala, Central Visayas Region wa pay bisag usa ka bag-ong classroom nga natukod. Ngano ganing kuwang ang mga classrooms kay una nagkadaghan ang mga estudyante, ang enrollment. Gibana-bana nga dunay mga 2 ka milyon ka mga estudyante sa mga public elementary ug high school. Kana mag yung mga eskwelahan sa gobyerno mo sagad nga atuan kay wa may bayad, no? Kung adto ta sa private schools, mahal kayo ang tuition. Kasagaran nato anha gyud mo pa eskwela sa atong kabataan sa mga public schools. Maayo naman sad ang kalidad sa atong edukasyon diya sa mga public schools only nga subo kayong palandungon nga dunay mga bata nga tuwa pa in taon magklase sa mga makeshift nga mga shelter. Ang uban gani anha sa ilawom sa kahoy. Kay landong man ang ilawom sa kahoy. Magbutang lang mga bangko dito adto magklase tungod sa kakuwang sa classroom. Ang budget akong gitanaw, budget nato sa edukasyon 1.35 trillion pesos para sa 2026. Natunga-tunga na ning tuiga 2026. Wa pay classroom nga bag-o nga gituko dinhi sa Central Visayas Region. Balikon ako mga probinsya sa Sugbo, Bohol ug Siquijor. Why bisag usa? Matod pa sa Department of Education. No new classroom projects have broken ground in Central Visayas 6 months into 2026. Karong tuiga. Leaving schools damaged by the 2025 earthquake and Typhoon Tino, relying on temporary learning spaces. Kini gibutiag ni DepEd Regional Director Arturo Bayukot. Kinsa miingon nga nagpaabot pa kuno ang ilang opisina ang Central Visayas Regional Office sa DepEd ug unsay priority list nga pagagastuhan sa General Appropriations Act to begin groundbreaking. Unya pa sila magsugod inig na anay listahan, wa pay listahan ng tudron matud pa ni Director Bayukot. While DepEd secured 85.3 billion nationally for 2026 school infrastructure construction on 252 temporary learning centers in Cebu Province is scheduled to begin by mid-June. Muna maghihuwat man nila nga ting klase na una pa po sila magsugod o construct. Why bagong classroom? Why dugang? Unya katong nangaguba sa linog, especially dito sa amihanan nga bahin sa atong probinsya sa Sugbo, ug katong nangaguba sad kay naigo sa baha sa kusog kayong bagyo nga Tino,
wa to kailisi, wa pa to kahulipi mga higala. Matud pa ni Director Bayukot, ang mga apektado nga eskwelahan nagpadayon lang paggamit sa temporary learning spaces. Daghana na bayaning mga mga acronym TLS. Samtang ang regional office naghuwat pa sa priority list of projects. Anong kadugay ba ana unsa may gibuhat ni kuan? DepEd Secretary. We are still waiting for the official listing. I am really worried because it's clearly June. It's June already but the list has not come. Unya naningkamot kuno sila og kutob sa mahimo nga ana lang sa TLS gihapon. Brigada Eskwela na rong si Manaha kay Brigada Eskwela tigpanglimpyo man na. Tigpanglimpyo man na sa palibot sa mga eskwelahan, sa mga classrooms. Apan way classroom nga kalimpyuhan ang Brigada Eskwela kung tuan lang sila manilhig ilawom sa mga kahoy. Mga laya nga dahon la ilahang limpyuhan aron limpyo dito ang kuan. Limpyo ang pagkabutang dito sa mga lingkuranan sa mga bata. Kaluoy sa atong mga estudyante, mga higala. Muna'y una nga daotang balita nga akong gipaambitan ninyo. Estimated to be 2 million ha. Akong balikon 2 ka milyon ka mga estudyante sa mga eskwelahang publiko ato mga public schools and public high schools. 2 million in Central Visayas. Kinadaghanan niya Sugbo. Kay kinadaghanan magtao din eh. DepEd also plans to rehabilitate damaged Gabaldon school buildings. Kakaraan na ini mga Gabaldon. Ay, katong mga kahoy ba? Kahoy na tipay ang mga naa sa bintana. Karaan na kaayon ni mga Gabaldon buildings apan gigamit paghihapon ron. Hinon, ligon man eh. Ligon man yung klasiha sa mga eskwelahan. Apan, mao lagi. Tungod sa paglabay sa daghan ng katuigan, nga daghang mga katalagman doon naging mga guba. Nya hasta pagpaayo sa mga eskwelahan, wa pagani isad mahimo. Unsa naka ang pagtukod gyud og bago? So si Secretary Angara sa DepEd kinahanglan nga mo lihok siya paspas niini kay unsaon man niya iyan ang iuli ipa-revert sa general fund ng 1.35 million nga o trillion pesos nga budget sa DepEd. Dili hino na classroom ratanan, dili hino na school infrastructure ratanan, pero dako nga kabahin ni ana para sa pagtukod og dugang classrooms. The amount of 65 billion was earmarked for 24,964 new classrooms, while 7.7 billion was allocated for classrooms and school building rehabilitation. Dakog budget, naay kwarta, way problema. Ang problema ang pagsugod na lang. Kanos aman ni sugdi? Tungod ba ni kay dili ni pareha sa flood control project nga dagko kayo o guan? Dagko kay kickback. Munang muragway ganang mo patukod og eskwelahan. Pero mao ni ang labing importante. In fact, ang framers sa atong 1987 Constitution, mga manggialamon kaayo nga mga magbabalaod sa atong nasod, nakahibaw unsa ka importante ang edukasyon. Precisely maong nagbuot sila nga diha sa pagbudget sa atong nasod matag tuig, hatagag kinadak ang budget ang edukasyon. Apan mao ni ang nahitabo nato mga higala. So subo kaayong palandungon, unang subo nga balita nga akong gipambitan ninyo karon tungod kay 5 na lang kaadlaw ug magsugod na ang klase sa mga public elementary ug public high schools. Good luck sa atong mga kabataan ug sa mga ginikanan. 13 minutos na, pasado alas 8, unang hutong sa mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas.
Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Pafi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Pafi Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Pafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, ana, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Pafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Pafi and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Pafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto-Pafi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Pafi. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon mga higala dinhi sa Pantay Radio Cebu atong programang Newsline. Inyong nakita og nabati pinaagi sa live streaming sa Facebook. Palihog like, share, ug follow.
Unya mahimo sad nga ana sa YouTube mga higala no, sa atong YouTube channel. Og nining tungura madungog sad ta sa FM band sa South Radio Karkar Cebu 102.9 FM station na nga kusog kaay mga higala. Broadcasting 5,000 watts. So madungog ni diha sa mga taga-Argao. Unsa man ako mga katagilungsod sa Argao, naka-move on na ta sa kuan. Kanang projects taytayan diha nga more or less 100 million ang gasto pero wa kapusli kay way sumpay nga karsada taytayan ra nagbitay diha sa kuan. Nagbitay diha sa Sapa. Nag-connect sa Barangay Poblasyon o Barangay Langtad. Naghimo na narong baskitan diha. Gihimong baskitan o niya duaanan o kining nauso na rong pickleball. Hilig ba kag pickleball kinon? Nindot ko no ng pickleball kay kuan mga sexy ko no na ang magduwa diha. Yeah. Pero ayaw yung kumpiyansa sa mga sexy-sexyhan ay laing dautang balita oh. Sa dili pa day akong i-shout out. Nagsigi naman nig tanaw, nagsigi naman nig watch. Nagsunod na sa atong programa mga higala atong mga amigo. Sa Toledo City, duha ka mga hamili na kong amigo diha, no? Usa ni ini nga atong konsehal sa Toledo apan karon provincial board member tungod kay siya may president sa Philippine Councilors League Cebu Province Chapter. Nga ato lang taguon sa ngan nga Kuya Nick Pipito. So, shout out Kuya Nick. Dayan salamat sa imuhang pag nakatultol na ka nining atong programang Newsline. Laing naas Toledo sad. Wa na tingali ron magmisa. Ng atong parish priest diha sa kuan San Juan de Sahagun Shrine nagyud sa kinapusuran sa Toledo City, Reverend Father Ben Ihares. Shout out ninyo diha. Sama na sa kung giingon dili maayo mag-focus ta aning mga sexy kay diha o day daw tang balita na po ka mga minor di edad ang nahiapil sa dunay HIV. Minor di edad mga naapil sa HIV o human immunovirus cases sa Sugbo. Unya ang gipanghingusgan ron ang edukasyon. Unsaon pag-edukar sa atong kabatan-unan, bisan gani sa mga dili batan-on kinalang maedukar nga pagbantay gid mo kana bitaw nga unprotected sex, kanang pakighilawas labi pag dili mo minyo, dili ninyo asawa o dili nyo bana inyong pares. Daghan naman kayo na ron nga bisag dili minyo kanang extramarital sex. Muna'y nakaingon na po ka mga bata matud pa sa balita ha, nag-edad og 15 anyos o menos pa nini sa ito pa 14, 13, 12. Mag-sex na din na sila kinon. Nahilakip sa kapin 300 ka mga individual nga napalgang positive sa human immunovirus. Kini sa pagtesting sukad sa Enero hangtod sa Nobyembre sa miaging tuig. Kanang unsafe kuno dili lagi protected nga sexual contact. May nagpabilin nga labing o naguna nga hinungdan nga nung dunay AIDS. Kaning AIDS, human immunovirus, dili ni mo oy makapatay sa tao. Mo grabe pa ni mahimo ni siyang kining HIV, human immunovirus, mahimo pa ni siyang AIDS. Dili katong AIDS nga kuan, gibuhatan manig meaning katong yung acquired immune deficiency syndrome. Dili katong sa Binisaya nga ang imong dagway sumol, AIDS mangyapon na. Acquired immune deficiency syndrome, dili na mo ay makamatay kung dili ang immune system ni mo wa nay gamit. Ang natural ba nga immune system nato kanang kuyog nato sa atong pagkahimugso na man tay natural nga immune system. Mabitaw na nga kami sige gid mi og balik-balik nga
kaning lactopuffy, kining energy drink, makapalig-o ni sa atong immune system. Doon na immune system daan, paligunan pa na, muhuyang man ang atong immune system kung na-stress ta, kikapoy ta. Dili maayo ang atong lawas, nihuyang atong immune system, kinalpaligunan na to na. Pinagi sa probiotics, mamo ng lactopuffy, nga energy drink. E doon na yung mga live microorganisms, probiotic. Ako lang nang gilakbit. Pero, kining human immunovirus, mo ni unang stage sa pagguba sa atong natural nga immune system. Unya, matransmitted ni pinaagi sa pakighilawas. Mga batanon, kay galaan, sigon pa ni Wilfredo Salgado sa PHO. Ingon siya nga, ang kadaghanan gid ini kanang sex nga puros ra mga lalaki. Amo nay pait kanang puro lalaki unya ma-AIDS pagyug ka. Murag kung sa Tagalog pakinon hindi na yang katanggap-tanggap. Puros mo lalaki unya ma-AIDS mo. Ten children age 15 and below were among more than 300 individuals tested positive for human immunodeficiency virus in Cebu. Last year lagi ni, pero karon lang nato mahibawaan. Nahibawaan ni atol sa usa ka media forum ni adtong miaging adlaw, ug hapon yung adlaw pinagi ni PHO Health Education and Promotion Officer Wilfredo Salgado Jr. Gadiin iyang gipresentar ang available data. Kanya naghuwat na sa gihapon ang mga authorities sa kanang kumpleto gyud ug updated nga HIV surveillance figure sa 2026. Dili man kita kapugong ini kun ganahan gyud mo nga makighilawas diha sa inyong dili lang mo mang-rape, dili mo makiha, labi pa og illicit ng inyong sikreto ra ng inyong mga gibuhat, pero pagbantay mo kay naa lagi AIDS, naay HIV. Kunya ang tumong karon sa mga otoridad, sa mga health authorities, mga higala mao ang paghatag sa hustong edukasyon ug kasayuran may tungod sa kapiligro nga matakdan kag HIV kung mo engage or mo indulge ka sa unprotected sex o kanang wa lang gyoy panagang nga pakighilawas. So munay laing daotang balita mga higala nga akong gipaambita ninyo, puro naman lang ni daotang balita. Bisag muadto tas Manila, di man sa gihapon maayong balita Ilabi na nga si Congressman Miao Kiko Barzaga gi-expel o gipalagpot na siya mga kauban sa Kongreso, kapig 200 ka mga kauban niya. Sa tanan nga total 318 congressmen, 200 kapin ka mga kongresista ang nibutar nga lagpot na ka. Kay wa kay ayo, sige lang kag samok-samok dinhi sa Kongreso. So wala. Ningon si Kiko Barzaga nga wa siya mahimo kay naa magina no makahimo man ang ethics committee pagpalagpot unya ang ethics committee ni rekomendar nga murag wa naman ni unethical naman ning bataa, dili man ni angayan nga makongressman makauban nato. So pagrekomendar ana gi sesyonan sa plenary ang pagbotasyon na nila dito, kapig 200 ang nibutar nga si Kiko Barzaga ma-expelled from Congress. Of course, nitiyabaw ang mga taga-oposisyon kay ngano kuno nga ingon ni anak ka harsh, ingon ni anak ka grabe ang nahiaguman ni Kiko Barzaga. Dunay mga president o mga before pa niini nang hitabo nga na-expelled pananglitan. Kadto si kanhin Negros Oriental
Congressman Arnie Teves. Human nga siya gikiha og murder, gipasangin lang siya nga maoy nagsugo pagpapatay kang kanhi Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Human ni adto nagtago-tago siya dito sa laing nasod, hangtod nga dito siya sa East Timor og nadakpan siya dito and gipada siya balik dinhi. Karon naa siya na priso siya diha sa bilangguan sa Manila, no? Unya, lain pang congressman nga napalagpot na expelled gikan sa Ubos Bay Balaoranan mga higala. Mao si kanhi congressman sa Zamboanga si Romy Haloshos. O katong Supreme Master sa PBMA, katong Philippine Benevolent Missionary Association nga taga Siargao nga si Ruben Ecleo Jr. Kanya karon latest si Kiko Miao Miao Barzaga expelled gikan sa Kongreso mga higala. Atong takna karon kay galaan alas 8:30 laing hutong sa mga pahinomdom inigbalik nako ayaw mong biya diha. Inigbalik nako hisgutan taning kahimtang ron sa Senado. And in relation to that, nga kahimtang sa Senado, kining bahin sa anti-dynasty unta nga balaod nga gikinahanglan apan wa pa. Ang nakatuman ran ini maora ang sangguniang kabataan apan ang mga tag-as ug ranggong opisyal sa gobyerno wa pa gyud sila'y anti-dynasty bill. Standby para niini human sa mga pahinumdom. Newsline. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Papi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Alas 8:37 na sa atong tulumanon Newsline. Akong balikon, inyo ning nakita og nadungog ang atong programa pinaagi sa live streaming sa Facebook Live. Bali, internet radio, diri sa YouTube channel nato Bantay Radio Cebu. Og mining atong programa karon gisibya sad ni sa 102.9 South Radio, Karkar, Cebu. Unsa na may kahimtang ron sa Senado, mura man og puro naman Senado ang balita. Gawas lang ni adtong pag-expel kang Kiko Barsaga. Congressman to, ubos man to nga bay balaoranan. Sa Senado mga higala, sukad nga si Senate President Alan Peter Cayetano na nangulo sa Senado pero tinagyong gubuta. Sukad nga ilang gikudita ang kanhing liderato sa Senado pinanguluhan ni Tito Soto. So, ato ning kasagarang hinganlan og majority block og minority block. Pero malibog tag kinsay majority, kinsay minority kay kanang majority meaning mas daghan. Ang minority mas jutay. Pero doon na may mga development mga higala pananglitan na majority sila ang grupo ni Alan Peter Cayetano na majority sila dihang nito nga si Senador Bato. 13 sila,
niya ang pikas pila na po 11. Siyam unya dunay duha nga waunta sila si Senators J.V. Ejercito o Migs Zubiri. But later on nitipon sila sa siyam nga minoriya. Natural 13 versus 11 minority na ang grupo nga gipanguluhan ni Senate Minority Leader karon Tito Soto. So ato na lang ning yanuhon din lang nato nganlag majority block o minority block aron masayon sabton. Grupo sa mga senador nga ang nangulo Alan Peter Cayetano 13 unta. Pero humani atong eleksyon pagkagabi buto-buto sa Senado pag kay dakpon man ta to si Senador Bato de la Rosa. Niya dunay buto-buto dito ningon si Cayetano nga gisong ang Senado, we are under attack. Apan later on diha na po'y mga istorya nga dili day murag stage managed dito ila tong sinugo ang mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms nga magpabuto diversionary tactic aron makaikya si Senador Bato gikan sa mga mananakop. Itong mga sakop sa NBI nga buot mo dakop niya tungod kay siya dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Laktod pagkasulti na wagtang na diha kay nakapalayo man gyud. Hindi lang nato tawgon og nakaikyas, di man sila gustong tawgon nga ni ikyas. Nakapalayo gikan sa protective custody matud pa ni Senate President Cayetano. Nakapalayo ni adtong kadlawon og gikataho nga gikuyugan siya ni Senador Robin Padilla mo na nga karon gitan-aw na sa nila ilan ang giistudyohan kon si Senador Robin Padilla ang ay kasuhan sa obstruction of justice. Lakip na sad ni Senate President Alan Peter Cayetano obstruction of justice kay tungod atong iyang murag iyang gisagop dili niya gustong ipadakop si Senador Bato de la Rosa. Wa nas Bato. So 12 sila. Ang grupo ni Cayetano 12. Ang grupo diri sa Pikas nilang Tito Soto 11. Sa miaging gabi gidakop naman sad si Senador Jinggoy Estrada tungod kay gipadakop siya sa Sandigan Bayan diintuan nagatubang siya kaso nga pagkalambigit sa flood control anomaly. Nga matud pa doon na siya nangayo siya kwarta, gihatdan siya kwarta nga kickback gikan sa mga proyekto sa flood control. So, 11 na lang. 11 na lang. Kunya, ang Pikas 11 pod. Sa ito pa, parehan na sila. Di natakaingog kinsay majority, kinsay minority. Mo nang i-grupo-grupo na lang na to. Grupo ni Cayetano o grupo ni Tito Soto. Doon na pa'y lain nga mga giingong mga dakpunon sa mapananglitan ni Joel Villanueva kung kapasakaan na ni siya kaso. Kunya si Senador Rodante Marcoleta o kani pang uban ang managsuong Mark ug Camille Villar lain sa ni ilang kaso. Kaning kang Camille Villar tungod ni negosyo sa ilang pamilya nga gipasanginlan nga nakasa sa insider trading ug deceit sa ilang pagpahigayon og mga negosyo sa mga Villar ug si Mark Villar sa iyahang pagka DPWH Secretary panahon ni Tatay Digong. So kung matuman na, mujutay na lang ni sila kaysa grupo ni Tito Soto. Pandili gihapon mahimo nga mailog ang pagka-Senate President kay kinahanglan og 13. Muna nga karon daw sa inutil ang atong Senado mga higala, the supposedly hallowed ground nga mao ang Senado natugaw na sa buto-butos pusil. Nga dili man unta na angay diha nga magpabutog pusil sa Senado. Kay lagi murag sagrado ng lugar diha sa mga magbabalaod nga mga manggialamon. Mao na ang upper house of the legislature. Dili gid unta angay nga dunay mga kaguliyang nga mahitabo diha. Apan ang hitabo ni og atong nakita.
Niadtong miaging gabi samtang sesyon ang kuan, nagsesyon ang Senado, kinaam lagi na nag-ung-ung man nga ilugon lagi sa grupo nilang Tito Soto, pagbalik ang liderato, nagsigi sila og pangumbinser diri sa pikas nga grupo ni Cayetano nga naay mobalhin dito or makaabot silag 13, makaabot na gani silag 13, ila nang ideklarar nga vacant ang tanan nga mga pwesto, apil na ang pwesto sa pagka-Senate President. Kung sila na'y magpili kinsay Senate President nga bag-o puli ni Alan Peter Cayetano, ibalik ba si kanhi Tito Sen o dili ba yung gunugunan nila nga murag acceptable sa duha ka grupo kini si Senator Win Gatchalian. Apan mga higala, tungod ni ana, ni walk out man to ang grupong Tito Soto ni adtong miaging mga adlaw sa diha nga gusto unta sa grupo ni kuan ni Alan Peter Cayetano nga usbon ang rules of the Senate nga mahimong pabutaron na bisan og pananglitan si Senador Bato de la Rosa nagtago-tago, mahimo siyang makabutar, makaapil sa deliberation sa Senado bisag through remote, no? Kanang pananglitan kanang mag-Zoom. Parihan ni adtong panahon sa pandemic nga mag-meeting, Zoom meeting man to. So remote ra to, dili yun physically nga mutambong. Nga pananglitan kini si Senator Jinggoy Estrada, senador manggihapon apan na priso siya sa Quezon City Jail. Mahimo gihapong makaapil siya. Maunta to'y gustong kausaban sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Apan wa to mahinayon kay ni walk out ang grupo nilang Tito Soto. But before si Tito Soto ni gawas apil sa walk out, nagpabilin siya kadyot og miingon siya nga Mr. President, angay nang i-adjourn kay wa na'y quorum. Sa laktod pagkasulti, wa na'y quorum kay wa nakaabot og 13. 13 paunta sila ni atong higayuna. Apan si Tito Soto, nibiya man dayon pag humanyag adjourn. Kanang move nga i-adjourn ang sesyon. Iyatong gibuhat kay para dili pod mahinayon ang plano sa grupo nila ni Cayetano nga ilalaging usbon ang rules of the Senate nga mahimo nang makabutar bisag dili mo physically, dili mo tambong diha kay tua sa gawas. Ug unsa man nga mga circumstances nga tua sila sa gawas. Sa laktod pagkasulti, naka-walk out sila og nibaos na sad. Wa to mahinayon, no? Ang mausab nila ang Senate rules. So, murag hanging to. Apan, padayon nga naay bira-bira ba? Padayon nga ang grupo ni Tito Soto, nangampanya dito nilang sa pipila ka miyembro sa grupo ni Alan Peter Cayetano nga balhin dire. Arita sa among grupo. Aron makaabot silag 13. Doon na say mga gidani. Pananglitan, si Senador Lito Lapid, ningon ako, gidani po ko. Senador Erwin Tulfo, naaman na sa grupong Tito Soto, ningon, gidani mi, pero wa mi musugot. So, 11 as of the moment ang ihap tabla mo na nga o kaning 11 dili mo tambong, wa sesyon mahimo. Ang pikas 11 dili sad mo tambong, wa gihapoy mahimo. Unang makaingon ta, bakata masayo po pili ini mga tawhana nga atong giluklok diha, atong gibutang sa Senado. Kinirabang atong Senado mga higala, 24 na sila ka mga senador. Pero nahibaw ba mo nga dunay upat ka political dynasty diha? Unsa man ning political dynasty? Ako nang tukion ninyo ron mga higala, ako nang pambitan ninyo kung unsa gining political dynasty o nganong ilad ni. Nganong wa gid unta ni itugot by virtue of our 1987 Constitution. Dunay upat kana diayng magsuon nga Mark o Camille Villar.
sa kadaghang tao na to sa Pilipinas, magsuon ginahimo nga mga senador. Of course, gipili na sila, pero wa gid unta na itugot kung doon napatay anti-dynasty law. Kanang Mark o Camille Villar magsuon. Kana sila si Alan Peter o Pia Cayetano magsuon. Grabihan naman sa. Unya, kining magsuon nga sila si Erwin o Rafi Tulfo. Supak na ta na sa anti-dynasty law o dapat ay balaod ngayon na. Usa tingali lang nila, pwede. Pero nganong maduhaman? Ang pait pag inanang moabot og 3, 4, magsuon niya puro senador. Ganahan ba mo ana mga higala? Uyon ba mo? Mo na yung mga pangutana di sa Facebook ro na mag-survey. Uyon ba mo? Nga mao ni, mao na. Sus, daghan dayong engagement kay doon na may gustong mo padayag silang huna-huna pabor o supak sa mao nga kanang proposition. Napailain, pila na may ako nahinganlan. Mark ug Camille Villar magsuon. Alan Peter ug Pia Cayetano magsuon. Rafi Tulfo ug Erwin Tulfo magsuon. Jingo Estrada ug JV Ejercito magsuon sad. Half siblings. Lain-lain silang inahan, pero magsuon sila sa amahan. Mga anak sila ni kanhi Presidente Erap Estrada. Dili unta na mahitabo kon doon na pa'y enabling law nga magdili sa political dynasty. Dini sa ato. Sa syudad sa Sugbo, wa man hinoy laing archival nga kuan nakadaog. So, ang mayor, Nestor Archival. Kanya, Vice Mayor, Tommy Osmeña. Wa na may laing Osmeña tingali sa kuan. Murag wa na ko kabantay nga naay Osmeña nga konsehal. Diri sa probinsya, atong gobernador, Pam Bariccuatro. Doon ay Bariccuatrong lain nga mayor sa Pinamungahan. Pero layo naman tingali ni sila. Kaya ang balaod, kuan man agod, maglatid man na og pila ka degree, civil degree of consanguinity or affinity. Kanang sa dugo, o imong kadugo, o kanatapi tungod sa kaminyoon. Munay affinity. Nya diri sa Pam Bariccuatro, way lain, so wa dihay political dynasty. Glenn Soco, Vice Governor, wa man sad, no? Doon ay board member nga Bariccuatro, pero karing taga, ambot paryente ba na sila sa Gubam o si board member Sarsi, nga taga Dumanhog. Pareha sila kapilyado, pero layo na tingali. I suppose, dili na sila within the first, second, or third civil degree of affinity and consanguinity. Mo na gipanday ron nga balaod mga higala may tungod sa anti-dynasty. Nya ako ning dugangan pagpasabot ninyo ang political dynasty nga gidili gid unta sa batakang balaod human ining mga pahinumdom. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing.
mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinatig komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Digid sa yun ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Newsline! Bubo na lang ang panahon apan ako gihapon ning tiwason mga igala ang mahitungod sa political dynasty. Ini sa atong tulumanon Newsline. Kung naapay balaod nga enabling law mahitungod sa political dynasty, wa man gud maghimo, magbuhat ini ang kuan, ang Kongreso ug Senado mga higala. So wa pay enabling law hangtod karon. Kay kung magbuhat sila ni ini, mura na silang ni punit og bato, gidukol silang ulo. Kasagaran nila mga congressman o mga senador, sakop og political dynasty. Unya maghimo silang balaod nga idili na ang political dynasty, pananglitan. Dinis atua. Kato si kanhi Governor Gwen Garcia, gobernador to siya. Unya, iyang igsuon, si kanhi Congressman Pablo Jan Garcia, igsuon niya congressman sa 3rd District. Kaniadto diha panahon nga tuwa naman taon sa lain nga kinabuhi. Dili na taangay isgutan, but for purpose of illustration, kato si Anhing Marlon Garcia, mayor sa Barili, unya si Anhing Nelson Garcia, mayor sa Dumanog. Of course, elected sila. Pero dili gidunta na mahitabo kon naapay balaod nga nagdili enabling law subay sa gimbutan sa batakang balaod. Unsa man di naa sa batakang balaod? Nangutana ko sa Google. Na kining Google ug mangutana ka AI, artificial intelligence muy mo gather. Marvelous, amazing kaayo sa real time, dali kaayo niyang makalap ang tanan nga mga data. Ang tubag niya mao ni, is political dynasty illegal in the Philippines? Mo na akong pangutana. Itubag siya, political dynasties are technically prohibited under the 1987 Philippine Constitution. However, the Constitution requires Congress to pass an enabling law to define and enforce this ban.
and Congress is largely composed of political families, no such law has ever been passed. Hinumdumi 1987 paning Batakang Balaod, sunod tuig 2027 sa ato pa mo 40 ni katuig sa sunod tuig. Here are the key details regarding the status of political dynasties in the Philippines. Hain man in dapita. Article 2, Section 26 of the 1987 Philippine Constitution states that, and I quote, "The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law." Hinumdumi na ha, nganong gidili ang political dynasty? Because the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. Hatagan po na itong higayon ng uban. Dili kay usara ka pamilya atong hatagag higayon. Unyag mo, ang depensa ni ini sa mga naa sa political dynasty, niingon nga, wa bitaw na gi-appoint, gipili man na sa mga tao. Tinuod, gipili na sa mga tao. Apan, hatagan maghigayon ang lain-lain nga mga tao. So, usa lang tingali, gikan sa inyong pamilya. Ingon ana ron nga, kundo na pa'y balaod, pananglitan diha sa norte, kana si Congressman San Shimura. Dili na unta kalansar na iyang asawa nga si board member Kerry Shimura. Diha pananglitan sa Liluan, kana si Mayor Aljo Frasco sa Liluan. Dili na ta nakalansar kay congressman man si Juke Frasco. So, muna example mga higala sa political dynasty. Mahimo tingaling igagaw, makalansar. Kay dili naman na first or second civil degree of affinity and consanguinity. Labi pag laing lugar ang lansaran, dili parehag constituency, mauna ang essence, mauna ang prinsipyo behind the provision in the Constitution nga idili ang political dynasty sa inyong paminaw. Mapanday ka ang balaod batok sa political dynasty, isgutan tanigdugang sa musunod na nato nga mga episode sa Tulumanon Newsline. Inintungura, daghang salamat sa inyong pag-uban ako sa atong Tulumanon karong adlaw, Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Sangan sa atong mga sponsors, Lacto Puffy ug Asil Laboratories. Sangan sa akong mga technicians on board, Kinon Sinisa diri sa Bantay Radio Studio. Ingon man si Ray Quijano Alquizar sa South Radio, Karkar, Cebu. Ako si Jun Carillo. Salamat, maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.